Siyempre pa ay napunta sa, alam nyo na ang topic ng usapan ng magtutropa. At nagulat ako na alam pala nila Henrix at RJ yung naikwento sa akin ni Kuya na unang karanasan niya sa bakla. At lalo ako nagulat na si David pala yung isa doon sa dalawang bakla na naka first time sa kanya sa sinehan. Si David na kasama mismo namin. Ang balikbayang galing Japan at sumagot sa lahat ng gastos ng outing namin yon. Naikwento pa ni David na si Kuya lang daw ang kaisa isang natikman niya at siya rin ang pinakabata na dumaan sa kanya. Kwento pa niya na kahit 5 taon na lawang nakakalipas ay hindi pa rin matanggal sa isip niya ang hitsura ng katawan ni Kuya nung una niya itong matikman. Kinuwento din ito kung papaano manginig ang katawan ni Kuya nung mga panahon na yon. Pero ngayon daw ay palaban na at ikaw na ang manginginig sa mga kaya niyang gawin. At saka niya sinabi na yung kasama niya na Alan ay katulad din niya ang hilig at wala pang karanasan. At gusto niyang si Kuya Jeff ang makabinyag dito. Nagmamayabang naman na sumagot si Kuya Jeff na diyan niyo ako maasahan. Ako ang babasag sa kainosentihan niyang si Alan. At nagtawa na naman ang kanyang tropa. Oo na, alam naming hindi ka mauunahan at wala kang pinapatawad. Ang sabi naman nila. Di ako makasagot sa takbo ng kanilang usapan. Subalit hindi rin ako nagpapahalata na alam ko na ang istoryang yun ni Kuya. Hanggang sa nakailang bote na rin silang nainom, pero parang walang nalalasing sa kanila. At bago ko pa naubos yung beer na inabot sa akin, ay nagpaalam si David sa amin na doon muna daw sila sa kwarto pupwesto ni Kuya. Isinama din sila ni Alan pumasok sa kwarto. Sige, pagbutihin niyo at dito lang muna kami. Ang sabi naman ni Hendrix, samantalang ibinili naman ako sa dalawa ni Kuya, nalibangin daw ako. Nasinugot naman agad ni RJ na ako ang bahala dito kay Wilbert. Naiwan kaming tatlo sa may labas at muling nagbukas ng tigisang boteng beer yung kasama kong dalawa. Saka nagyaya na doon na rin kami sa loob sa pinakasala maginom. Nang makapasok kami ay napon ako na nakabukas lang ang pinto ng kwartong pinwestuhan nila Kuya. At saka nagpatuloy ng kwentuhan. Ako na ngayon ang kinukwentuhan nila. Tinanong ako ni Hendrix kung ilang taon na ako. Sumagot naman si RJ na batang bata ka pa pala. Pero ganyang edad ako nung unang makaranas din. Ang sabi nito. Ikaw ba Drix? Ang tanong ni RJ. Alam mo naman na sa bayan lang tayong nagwala eh. Saka sila nagtawanan. At saka sinabi ni RJ na yung Kuya Jeff mo mas matindi. Saka uli nagtawanan. Katahimikan ang sumunod nun. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa kaya narinig namin ang mga boses na nagmumula sa kwarto. Kabisado ko na. Boses yun ni Kuya Jeff. Nagkunwari akong hindi ako interesado sa naririnig namin. Pero si Hendrix mismo ang nagkomentaryo na iniaakyat na sa langit ni David ang Kuya Jeff mo. At saka tumayo si RJ at lumapit sa dingding na gawa sa sawali na naghihiwalay sa kwarto at sala na kinalalagyan namin. Humingi ito kay Hendrix ng kutsilyo at tinusok ito sa sawali at saka hiniwa hanggang sa makalikha ng butas na kasing laki ng palad. At saka ibinaba ang kutsilyo at sinabing, panoorin nyo na ang libreng sine. Saka sumilip ang dalawa. Nakakapag-init ng mga reaksyon ng dalawa sa nasasaksihan nila sa loob. Pinagdadalawahan pala si Jeff, ang wika ni RJ. At ang lupit, di siya makakapalag. Nakatali ang dalawang kamay niya sa kama. Ang sagot naman ni Hendrix. Niyaya ako ni Hendrix na sumilip din pero tumanggi ako. Wala akong naging lakas noon para tumutol.
Napatayo na lang ako sa aking kinaupuan at nagpatangay sa hila sa akin ni RJ. Pero sa halip na sa butas lang na ginawa niya ako dalhin, ay sa nakabukas na pintuan mismo ng kwarto kami tumungo. Sa aming pagkakatayo, doon ay buong buo kong nakita ang ginagawa ng dalawa kay Kuya Jeff. Tama ang narinig kong sinasabi nila kanina. Nakatali nga ang dalawang kamay nito sa uluhan ng kama na yari sa kawayan. Nagtama ang mga mata namin ni Kuya Jeff pero inalis niya rin at hinayaan lang na nanonood kami ni RJ sa mga nangyayari sa kanya. Marahil ay mga 5 minuto na kami nakatayo sa pinto na nanonood. Nambulungan ako sa tenga ni RJ na kayahin na rin natin sila. Saka mahigpit na inilapat ang kamay ko sa harapan niya. Hindi nagtagal ang 15 minutos matapos akong biyakin ni RJ ay narinig kong tinawag ni David ito at pinapapasok kami sa loob. Naginawa naman namin. Hinila pa nga ako sa kamay ni Hendrix para lang sumunod at sumama sa kanila. Narinig kong pumalakpak si RJ at Hendrix sa kanilang nasasaksihan. Sabay sabing, "Nice show. Ang lupit mo pa rin, Jeff. Mamaya, pakita mo naman sa amin ng paglaspag mo dito sa iyong pinsan." Sabi nito. Pagod at pawis-pawisan na kinalagan sa pagkakagapos si Kuya Jeff. Nakagising demonyo na naman siya na nakatitig sa akin. Habang siya ay kinakalagan sa pagkakatali, saka ako tinunguan. Inalis ko kaagad ang tingin ko sa kanya kahit na ang ganda-ganda niyang pagmasdan na nangingitap sa pawis ang buong katawan. Lumabas kami lahat ng cottage dala ng kanilang mga alak at nagtungo sila sa dagat at doon pinagpatuloy ang kanilang inuman. Nagsipaglangoy sila ng saglit lang at ipinagpatuloy muli ang pag-inom. Ako naman ay nakipag-inuman na rin sa kanila. Puro kalaswaan ang topic sa kanilang kwentuhan. Ang palaging ipinagyayabang ni Kuya ay ang mga nagalaw niyang babae, pati na mga bakla. Nang maubos ang iniinom nilang alak ay nagpabili pa si David ng alak. Ang lalakad dapat ay sina Kuya RJ at Hendrix. Pero sinabihan ni David na huwag na sumama si Hendrix para may kasama naman kaming lalaki. Sa loob-loob ko puro naman kaming mga lalaki. At si Kuya Jeff at RJ na nga lang ang lumakad. Nang maiwan na kami, ay tumabi sa kinauupuan ko si David at kinamusta ako at kung okay lang daw ba ako. Di ko alam kung paano ko siya nasagot na okay lang po. Dahil ang totoo ay kinakabahan ako nun na may nakakaalam na ng ginagawa namin ni Kuya. Napakalma lang ako nang sabihin niya sa akin na wag daw akong mag-alala dahil lahat ng nangyari ngayon ay hindi makakalabas sa iba. Enjoyin ko lang daw yung ginagawa sa akin dahil maswerte daw ako at ang gugwapo ng mga natikmang kong mga lalaki. Hindi nagtagal ang kwentuhan namin yon ay nagyaya si Hendrix na bumalik kami sa cottage. Pagkatapos noon ay iniligpit niya mga gamit at nagyaya naman si David na magbanlaw na kami. Dahil wala nga shower room yung cottage na ginagamit namin, ay sa common shower room kami, sabay-sabay na nagsipagbanlawan. Ang common shower room ay walang dibisyon, kundi isang hilerang tapatan na shower lang. Sa pagtapat pa lang sa shower ni Hendrix ay masusi na itong pinagmamasdan ni David. Makinis ang katawan ni Hendrix. May katamtaman ng muscle. Nang matapos itong makaligo at akmang palabas, ay pinagitnaan na ito ni David at Alan.
Akmang magpupunas ng tuwalya sa katawan noon si Hendrix nang alakuin siya ni David na siya ang magtutuyo sa katawan nito. Ngumisi lang si Hendrix at sinabing kaya naman niyang punasan ng katawan niya. Pero hindi siya pinakinggan ni David. Agad nitong hinaplos ang matipunong dibdib ni Hendrix. Nagulat naman si Hendrix sa ginawa ni David pero hindi siya pumalag. At lalo niyang ikinagulat nang lumuhod naman sa paanan niya si Alan. Sa nakita kong naging reaksyon niya, ay nahalata kong nabalot siya kaagad ng init sa ginawa sa kanya ng dalawa. Pinalapit ako ni David sa kanila at sinabing tulungan ko raw silang tuyuin ang katawan ni Hendrix. Nakangisi lang sa akin si Hendrix nung papalapit na ako sa kanya. Sa sitwasyong yun ay tatlo na naman kami muling nagpapaligaya sa isang lalaki. Ang pagkakaiba naman ngayon ay nakatayo ang posisyon ng lalaki at nagawa ni David na itali ang dalawang kamay ni Hendrix pataas sa shower head. Kung kaya nasa harapan namin tatlo ito ngayon at walang kalaban-laban sa maaari naming gawin sa kanya. Umabot siguro sa mahigit kalahating oras naming pinagsaluhan ito. Sa mga sumunod na buwan, naging malapit na magkaibigan sina Wilbert at Jeff. Nahulog ang loob ni Jeff kay Wilbert. Hindi na sa paraang mapanakit, kundi sa tunay na pagmamahal. Sinubukan ni Jeff na baguhin ang kanyang paugali at magkaroon ng maayos na relasyon kay Wilbert. Nang araw na pinagtapat ni Jeff ang kanyang nararamdaman kay Wilbert, nagulat ito. Ngunit sa huli, tinanggap ni Wilbert ang pagmamahal ni Jeff. Naging sila at sa kanilang pagsasama ay natutunan ni Jeff na mahalin ng tama si Wilbert, na hindi na kailangang gamitin ng takot o pananakot. Sa paglipas ng mga panahon, naging masaya ang kanilang relasyon. Natutunan ni Jeff na maging mabuting kasama. Samantalang natagpuan naman ni Wilbert ang tunay na pagmamahal na hinahanap niya. Naging inspirasyon ang kanilang kwento para sa iba, na nagpapakita na ang pag-ibig ay maaaring magbago at maging mas makulay kahit sa mga pinakamahirap na sitwasyon. Ipinimalas ni Wilbert na ang kanyang tapang ay nagbunga ng pagbabago, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa kanilang pagsasamahan. Ang kanilang kwento ay naging simbolo ng pag-asa, pagbabago, at pagmamahal na walang kinikilalang oras o lugar.